May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Lagot! Pinakita po yung video kung ano po yung mga kalukuhan pinagsasabi ni General Torre. So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant kaya hindi ninyo pinakita. That is a very, very different interview. Anong pinag-uusapan sa interview? Rules on the warrantless, on the service of the warrants. Warrantless yun talaga yung nasa dulo ng dila mo. Warrantless talaga yun. Nagdi-deny pa kayo. Ito yung katabi niya, mga lodi. Tuturuan siya kung anong isasagot niya kasi hindi na alam ni General Torre kung anong dapat isagot. Do you know, as a person has a warrant, yet... bumubulong. Yet, Yung dulo ng dila ninyo, yan po talagang tunay na nangyari dyan. ICC warrant. Yes, ma'am. Bumulong na Interpol. Wow! Booking! Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was, and it was the DOJ. Hindi nandun si Prosecutor Fadulyon Ikaw naman Yes, bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinake-overan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, I-share niyo po itong video na to nang makita ng mga tansong talangka kung gaano po talaga nila minanipula ang pagpapahuli kay Tatay Duterte. Yo, what's up mga Lodi? It's Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kabado na po si General Torre mga Lodi dahil nagkakabuhol-buhol na po ang kanyang sagot dito po sa hearing nila sa Senado. Ukol nga po dun sa illegal na paghuli po o pagpadala po kay Tatay Duterte dun po sa The Hague, Netherlands. At pinakita rin po dito ang mga matibay na ebidensya na ito nga pong si Torre ang dami pong nilabag na batas pagdating po sa ating konstitusyon. O eto mga Lodi, sabay-sabay nating panoorin kung paano po nagkautal-utal ito po si General Torre at hindi na po niya alam kung anong isasagot niya. Was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested? Kasi may katanungan, di ba? At may sinasabi si Attorney Medialdea na hindi daw pinakita sa Pangulo. Yari. Pwede bang may sumagot? Yari. Si General Torre, mukhang kabisado niya. Siya yung nasa video Yari. again, ma'am. Oy, ano again, ma'am? Dapat nakikinig ka dyan sa hearing ninyo. Alam mo yan dapat. Hindi, yung warrant nung natanggap ninyo yung warrant, naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo? Kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Yari. Nung inaresto siya, di ba, obligado kayo magpakita ng warrant. Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, we, the Yusik Nikiti, together with PG Fadulyon, together with me, gave them the electronic copy through Retired General Munti Agudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why a soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. Mga Lodi, tandaan nyo yun ha. Hindi po nagtutugma itong sinabi ni General Torre dito po sa tanong ni Senator Amy Marcos. Tuloy pa natin. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Lagot! Pinakita po yung video kung ano po yung mga kalukuhan pinagsasabi nito ni General Torre. Tingnan natin kung anong isasagot ni General Torre dito po sa kanyang binitawang salita about dyan sa warrant of arrest. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Wow! So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Natatawa yung mga Ma'am, tao that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Ano? Anong pinag-uusapan sa interview? Ano? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Warrantless Yun talaga yung nasa dulo ng dila mo. Warrantless talaga yun. Nagdi-deny pa kayo. Ito yung katabi niya, mga Lodi. Tuturuan siya kung anong isasagot niya kasi hindi na alam ni General Torre kung anong dapat isagot. Kasi nga, labag sa batas yung ginawa nila.
Because during the time and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know of. Do you know as a person has a warrant, yet Bumubulong. you cannot serve it without the physical warrant. So, all the lawyers know here Diba ang that, ma'am, sabi, that I'm right there. kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Sana Hinihingi masabi ng ko, di ba? abogado niya, asan yung warrant? Tama, di ba hinihingi Yes, nila? ma'am. Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulion. It was received by Yung General warrant, anong klase Monteagudo. yung itsura ng warrant? ICC, Interpol, It's a ICC warrant, ma'am. ICC warrant, mga idol, ha? ICC warrant. Yes, ma'am. Oh. That was directed to the Interpol. Wow! That was Papalusot pa! Binulungan. Ulitin natin, ha? Kasi nga po, hindi po totoo yung mga sinasabi nito. Kaya po nagkakabuhol-buhol na ang kanilang script. Pakinggan nyo mabuti kung ano yung binulong, ha? ICC, Interpol. It's a ICC warrant, ma'am. O, sagot, ICC warrant. Galing sa bibig niyan at pwedeng gamitin sa husgado kung saan man to mapunta. Bawal na po magbabawi ng mga sagot dyan. Yung dulo ng dila ninyo, yan po talagang tunay na nangyari dyan. ICC warrant. Yes, ma'am. Bumulong na Interpol. Wow! Booking! That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Sige. Tuloy nyo Pero po. ayon sa ating batas, di ba? Napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Di naman sakop nun yung Interpol, yung ICC. Tama. bakit Naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ. Hindi nandun si used- Prosecutor Fadulion Ikaw naman Yes, ma'am. bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, Natuturo na siya ng ibang sasagot doon sa katanungan dahil nga po, nagbida-bida siya nung araw na yon, mga Lodi. Akala niya po kasi siya po talaga ang nasa itaas, siya po ang kataas-taasan. Kumbaga, sinapawan niya na po yung ahensya kung sino man po dapat ang nangunguna doon. Diba narinig niyo doon sa video? Ako na ang pinakamataas, dalawa na yung star ko. O diba? Napakakapal ng muka. Ngayon di ka makasagot. Ngayon mo ipakita yung tapang mo nung ginawa mo yung pag-aresto kay Tatay Duterte na labag sa batas. Bakit ngayon hindi mo na mapanindigan dahil ba magagamit sa'yo sa husgado? Ay, we're talking in the tube. hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. Buhol-buhol. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Oh, ito na. Bakit? Ilang warrant ba yan? Booking na booking ang kasinungalingan kasi. One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. Patawa-tawa na lang. Anong different interview? Pinakita lang nga sa video, mga Lodi. Yung sinabi mo na okay lang na no warrant. Ay, hindi mo na mapanindigan yung sinasabi mo. General Torre ka pa man din, tinuring. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. Hindi na siya, It was hindi na siya. Yusek Nikiti together with PG Fadulion together with me there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monteagudo, who is with the party, and because during the time E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, Ang pinag-uusapan dito, mga Lodi, yung digital warrant of arrest na galing sa ICC na hindi naman po natin niyang kinikilala. Anak na tinapay naman talaga, General Torre. Lupit mo. when was the accused finally shown the warrant of arrest? Di ba dapat as soon as practicable ang sinasabi? Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? Grabe, mga Lodi, no? Hindi niya masagot na maayos. Hindi naman tinatanong kung acceptable ba.
At tinatanong kung kailan mo pinakita yun. It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa eroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. 15 pages, mga Rodi. Pero ilang minuto lang, lumabas na po si Tatay Duterte. Kasi ang tingin ko dyan, hindi naman po talaga kinikilala ni Tatay Duterte yung pinapakita nila. Kaya lumabas po yun sa eroplano. Hindi dahil merong warrant of arrest. Anak na tinapay. Ganun lang kabilis na nabasa Tama po yung agad? 15 pages po, pero i-present Isa pa to. po namin kay Isa pa to. President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 250. 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Oh, hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. Hindi So, nabasa. bakit? Doon po namin present sa kanya sa... Kaya nga, pero Hindi ba't hindi nabasa. niyo pinagbigyan na basahin? Yung- Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Dahil nga, digital. Natuturuan na mga Lodi kung sino pa talaga may hawak ng warrant ng ICC. ICC Matagal pong mabuo dahil... Siyempre, nasa Baka- airport. Oo, kaya Tapos nga- nasa loob kaya ng nga po. aeroplano. Kaya nga so, sa po madaling sabi, Kaya nga po nag-print kami ng hard copy. Yan pala So pagdating po sa 250, doon na binigay sa kanila yung warrant. Madam Chair. bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant dun sa mismong pag-aresto? Kasi nga, hindi naman po talaga nila yung plano. Biglaan lang talaga nangyari kasi nga daw, meron daw pong issue di umano sa LA. Kaya biglaan yung pangyayari talaga. Wala naman po talagang warrant si Tatay Duterte. Ultimo ang Interpol na ang nagsabi na hindi po siya wanted sa Interpol. Yun yung dinidiin po ni Rimulya na galing daw po ng Interpol at sinabi rin po ni General Torre na kinorek naman po ni Don Jake na Interpol daw po. Pero hindi wanted si Tatay Duterte sa Interpol. Electronic copy lamang at Mga gunggong. nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic Oh. copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Manghuli. Prepared na si General Marbil na magkaroon ng huling-huli na po talaga kung ano po yung kabulustogan na ginawa nila. Dahil kung talagang legal ang ginawa lang pag-aresto kay Tatay Duterte, hindi po magkakabuhol-buhol ang dila nitong mga gumawa nun. Ngayon, ibabalik yan sa inyo, sigurado yan. Panindigan nyo yung mga pinagsasasabi nyo, lalo ka na Torre, na ikaw na ang kataas-taasan nung time na yon dahil inako mo na lahat. Sinapawan mo na ang SOJ, ang DOJ, lahat sinapawan mo dahil ikaw na ang kataas-taasan. Saluhin mo lahat kung anumang kasong kakaharapin mo dahil sabi pa ni BP Sara Duterte at tatalakayin natin yan mamaya sa isang video, kidnapping talaga yung ginawa ninyo. Alam na alam nila ang batas dahil abogado yan, si Tatay Duterte, dating prosecutor, sinabi mo pa doon sa video, dapat alam mong mas marunong siya sa'yo, pero hindi ka nakinig. Kaya ikaw talaga ang madidiin sa mga pinagagagawa niyo dyan kay Tatay Duterte kung ba't siya illegal na napunta doon sa The Hague, Netherlands. I-share niyo po itong video na to nang makita ng mga tansong talangka kung gaano po talaga nila minanipula ang pagpapahuli kay Tatay Duterte. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin sa pool.